Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 1 November 2023. Nandito na tayo sa Ikalawang Hari chapter 2. Dinala si Elias ng karwahing apoy. Basa. Ikalawang Hari chapter 2 verse 1. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Verse 2. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Verse 3, sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon? Alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Verse 4, ang kinausap ng mga propeta guys si Eliseo ha, yung magiging kahalili ni Elias. Alam ko, kaya wag na kayong maingay, sagot niya. Verse 4, sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Verse 5, pagdating doon si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Guys, ang tawag sa masters or ano ba yun? Yung parang mas nakakataas sa'yo, Panginoon ang tawag sa Tagalog. Alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Ang tinutukoy nila dyan si Elias. Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Verse 6, sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapunta ko ni Yahweh sa Jordan. Ang daming pupuntahan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglalakad. Verse 7, sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Verse 8, hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Parang si ano lang guys, parang si Moses lang si Elias nahawi din niya ang tubig. Si Moses naman, nahawi niya yung dagat. Okay, dito naman tayo sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 9. Ulitin ko yung verse 8 muna ng Ikalawang Hari, chapter 2, verse 8. Ulitin ko guys, sinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig, nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Verse 9, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Verse 10, sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Verse 11, patuloy silang nag-uusap habang naglalakad, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Verse 12, kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin niya si Elias.
Pinalitan ni Eliseo si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Verse 13, dinampot niya ang naglaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. Verse 14, hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, nasaan si Yahweh ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya ay tumawid. So, guys, namana na ni Eliseo yung kapangyarihan ni Elias na binigay sa kanya na Yahweh. Ayan na, nakakapaghawi na rin siya ng tubig. Verse 15, nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya ay sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Verse 16, pagkatapos sinabi nila, may kasamahan pa po kaming 50 na pawang malalakas. Kung ibig ninyo, ipapahanap namin ang inyong Panginoon. Maaring tinangay lang siya ng Espiritu ni Yahweh at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa mga libis sa paligid. Sinabi niyang huwag na. Verse 17. Ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi, kaya pinalakad na nila ang 50. 3 araw silang naghanap, ngunit hindi nila nakita si Elias. Verse 18, nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, hindi ba't sinabi ko nang huwag na ninyo siyang hanapin? Ginawang dalisay ni Eliseo ang tubig sa Jericho. Verse 19, sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito, marami nga lang ang tubig, kaya hindi mabunga ang lupa. Verse 20, sinabi niya, bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin. Ganon nga ang ginawa nila. Verse 21, dala ang mangkok. Guys, pakisabayan nyo rin ako ng basa para pare tayong matuto dito. Okay, verse 21, dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinis ang tubig na ito at hindi pagmumula ng sakit o kamatayan, sabi niya. So, ibig sabihin guys, yung asin nakaka-filter ng maruming tubig. Ayan, dala ni Eliseo yung mangkok ng asin. Okay, verse 21 ulitin ko ha. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinisin ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan, sabi niya. Verse 22, mula noon naging malinis ang tubig na iyon, gaya ng sinabi ni Eliseo. Verse 23, mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya, umalis ka rito, kalbo, umalis ka rito, kalbo. Verse 24, nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Verse 25, mula roon nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago bumalik sa Samaria. Tignan ko yung itong chapter 3 kung mahaba. Bukas na lang ito guys, medyo namamalat na yung boses natin. Hindi ko na iyan kasi ang hindrance sa akin tuwing madaling araw na pagising natin. Kundi wala tayong boses, pagaw tayo, yung mga ganun. Kaya hindi natin mapipilit na magbasa. Kundi sasakit naman yung pinakalalamunan natin. Diba? Kung gusto nyo naman, basahin na lang sa pamamagitan ng mata. Pero syempre, hindi nyo maririnig. Kaya bukas na lang ito guys. Pahinga na muna natin yung ating boses. Bye everyone. God bless.